18 business agreement ang inaasahang mapagtitibay ng Pilipinas at India. Resulta yan ng serye ng pakikipagpulong ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga opisyal at business leaders sa India. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Live! Rise and shine, Kenneth! Yes, Audrey, huling araw na ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa India. Pero yung kanyang ika-4 na araw kahapon ay naging produktibo yung mga business engagement ng Pangulo. Nagbunga ang kabi-kabilang business engagement ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kanyang gabinete sa India. Nagresulta ito ng 18 business agreement na inaasahang mas magpapatibay pa sa economic cooperation ng dalawang bansa. Kabilang dyan ang sektor ng renewable energy, infrastructure, healthcare, edukasyon, information technology, business process management, digital services at manufacturing. Kinumpirma yan ni DTI Secretary Cristina Roque sa Philippines-India Business Forum. This gathering stands as a testament to our enduring and dynamic partnership, marking a new and exciting chapter in the economic collaboration between the Philippines and India. Nagkaroon din ang Pangulo ng pulong sa ilang Indian business leaders. Tuloy ang kanyang panghikayat para sa investment sa iba't ibang sektor. Sa serya ng one-on-one meeting sa Bengaluru, na-meet ng Pangulo ang mga opisyal ng Eson Tower, Nephroplus, Hinduja Group at Tata Consultancy Services. Inihayag ng Eson Tower ang pagtutuon ng malaking investment sa digital infrastructure ng bansa. Habang nangako ang Nephroplus na palalawakin pa ang access sa serbisyong dialysis alinsunod sa universal healthcare. Pinagtibay naman ng Hinduja Group ang patuloy na pagsuporta sa IT-BPM sector ng Pilipinas at interes sa bagong larangan ng kooperasyon. Inilahad ng Tata Consultancy Services ang planong palawakin ang operasyon nito sa bansa bilang katuwang sa digital transformation at workforce development. Ang mga pagpupulong ay bahagi ng layunin ng administrasyon na iposisyon ng Pilipinas bilang estratehikong hub para sa innovation-driven at sustainable growth sa Indo-Pacific region. Sa kabila niyan, ibinida pa rin ng Pangulo sa harap ng business groups ang Pilipinas bilang investment hub. Kasabay ang pagbibigay diin sa mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para mapabilis ang proseso ng pagpasok ng mga mamumuhunan sa bansa. Our policy direction is very clear: to make the Philippines a trusted, connected, and competitive node in the Indo-Pacific economy. This is the spirit of our administration's Bagong Pilipinas vision, a new Philippines that enables innovation, drives inclusive growth, and welcomes partners who share our aspirations for prosperity and for progress. Giit pa ng Pangulo, handa ang Pilipinas sa mga Indian investor. To our esteemed Indian partners, I want to assure you that the Philippine government stands ready to embrace your investments with open arms and with continuing and unwavering support. Audrey, ang aktibidad na lamang ngayong araw ni Pangulong Marcos Jr. dito sa India ay yung kapihan sa media o yung parang press con niya rito, kung saan inaasahan na ire-report nga niya yung mga naging resulta nung kanyang 5 araw na state visit. Matapos yan, didiretso na agad ang Pangulo sa airport para tuluyang umuwi dyan sa Pilipinas. Inaasahang darating dyan ang Pangulo alas 8 ng gabi mamaya. At yan na muna ang latest mula rito sa India. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Kenneth Pasyente.